Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mavs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin, no, hindi naman lingid sa ating lahat mga kababayan na sa buong mundo, no, nagkalat po ang mga made in China na mga gamit, no, mga ilaw, lahat halos, no, sa buong mundo may makikita tayong mga kagamitan, mga sasakyan, no, na made in China. Ang tanong, mga kababayan, matitibay po ba ang mga made in China? No? At syempre mula po sa channel ni Sir Pinoy Mystery Channel, yan ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan, mga armas na made in China, mahinang klase pala, no? Na bulgar ang pagkabulok. Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre don't forget to subscribe po, no, sa channel ni Sir Pinoy Mystery Channel. Alright, kayo mga kababayan, i-comment down nyo nga dyan sa ibaba, ano na ba yung mga made in China na mga gamit ninyo, no? Nagkalat naman na yan yung mga madaling masira, no? Yung binili nyo ngayon sa makalawa lang sira na. I-comment down nyo dyan sa ibaba. Alright, so wag na natin patagalin, umpisa na natin to. Let's go. People's Liberation Army, hukbong sandatahan ng China, pinakamalaking militar sa buong mundo, suportado ng moderno at advancing armas at sandata. Sa listahan po ata mga kababayan, ang China ang may pinakamalaking armed forces, no? At sa Navy, sila rin yung may pinakamarami atang barko mga kababayan, no? Ang China po ang nangunguna, no, ngayon sa buong mundo. Ang tanong kumbaga, makakalaban ba o makakatapat ba ang mga produkto o itong mga kasundaluhan ng China, no, laban sa Amerika, sa Russia, no? Makakatapat kaya sila? Mga malupit na panlaban sa lupa, sa ere at sa karagatan. Gamit nila pambula sa maliliit na bansa. May nuclear-powered submarine, may mga mababagsik na jet fighters at mga tangking pantapat sa pwersa ng mga taga-kanluran. Marami ang sumasamba sa mga komunista dahil sa kanilang wolf warrior diplomacy. Grabe, no? Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na unti-unting lumalabas ang katotohanan na mahinang klase at madaling masira ang armas ng mga komunista. Yun ang nga ba sinasabi natin. Dahil po sa mass production na kanilang ginagawa, ito lang po yung nakikita ko, no? Dahil sa mass production na kanilang ginagawa, nawawala na po yung quality. 'Di ba? Marami silang naipo-produce, no, yung quality nawawala na mga kababayan dahil nga nagmamadali sila sa pag-produce ng mga armas na 'yan, no? Hindi na ganoon ka-accurate, no, at hindi na ganoon katibay at talaga ng mga panandalian lang, no, na sa tingin ko magagamit itong mga armas na to na made in China. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Oo ba? Ilang taon nang binubulas at sinisiga ng mga inchik ang maliliit na bansa sa Asya kapag nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Gamit ang kanilang militar, ang People's Liberation Army o PLA, upang ipakita sa buong mundo ang kanilang lakas sa lupa, sa ere at sa karagatan para walang umalma sa kanilang pambubuli. Siyempre nga naman, sino ba sa Asia ang lalaban sa mga submarine na may nuklear? Sa advancing jet fighters na kamukha ng gamit sa Top Gun ng Amerika, lalo na yung mga tangking siksik sa teknolohiya. Kaya sa Pilipinas, sino ba naman mga kababayan yung lalaban, no, sa ganitong bansa? Nakikita natin, no, na napagkarami-rami nilang armas, ang dami nilang kagamitan, madaming eroplano, barko, tangke, 'di ba? So ikaw nga naman na maliit na bansa, no, dito sa Asia, talaga namang matatakot ka, 'di ba? What if, no, marami pala talaga yung malalakas na armas na 'yan. No, marami silang missile, mga kababayan, no? Talaga namang matatakot ka dahil sa tingin mo,
no, isang pindot ka lang, maglalaho na yung bansa mo. Kaya talaga naman kahit anong gawin ng China na pambubuli o pambubulas dyan po sa South China Sea, no, sa mga bansang maliliit like Taiwan, Pilipinas, di ba? Vietnam, no? Talaga namang matatakot kang pumalag, no, dito sa China. Marami na ang sumasamba sa mga komunista. Ang katwiran ay lumuhod na lang daw sa China para hindi mamatay. Mali naman, di ba? Totoo na walang gustong magkagera. Pero maniwala ka o sa hindi, malamang ngayon mo lang ito maririnig na ayaw din ng China ng digmaan. Siguradong marami ang malilito kung sasabihing ayaw ng mga intik na makipaggera sa ibang bansa. Baka himatayin ka dahil kabaliktaran ito ng iyong paniniwala. Kung nahihirapan kang ito'y tanggapin, ibig sabihin lang ay ikaw ay bihag sa matrix na nilikha ng China. Ito yung fantasy world o illusory reality o katang-isip na ginawa ng mga komunista kung saan sila ang pinakamalakas na bansa at sila ang siga sa kanto ng buong mundo. Kung isa kang Pilipino na naniniwala dito, isa ka sa maraming nalinlang na mga inchik at kailangan mo ng red pill para sa wakas, ikaw ay magising. Ganito yung taktika na ginawa nung mga panahon na nagkakagulo dyan sa China, mga kababayan. Kung maalala ninyo yung terracotta, diba, yung pagkarami-raming mga sundalo, no, na gawa po sa mga clay, parang gano'n, no, ginawa nilang sundalo yun na pagkarami-rami na nahukay po dyan sa China, no, yun yung ginawa nila, no, parang gano'n yung strategy na ginagawa nila rito na marami. Pero ang tanong, effective ba? No, yung terracotta na yun, pag nakita mo sa malayuan, uy, ang dami nilang sundalo, no? Pero ang totoo pala nun, peke pala yung mga sundalo na yun. Diba? Hindi mo ba napapansin na sa kabila ng ilang dekada nitong pagbabanta na sasakupin ng Taiwan, ayaw pa rin itong sumugod sa napakaliit na isla? Hindi rin ito nakikisali sa labanan sa Ukraine. Kahit kakampi nito ang Russia. Ayaw din itong masangkot sa malaking labanan sa gitnang silangan. Kahit suportado nila ang Iran. Bagamat may pinakamalaking militar at pinakamalaking navy sa buong mundo, walang digma ang sinalihan ng China mula nang maging komunista ang bansa. Iyan ay realidad na hindi maitatanggi. Katotohanang resulta ng red pill. Pero upang mapanatiling bihag ang marami sa kanilang ilusyon at magpatuloy na alipin sa kanilang matrix, kailangang ituloy ang panlilinlang. Kaila sa marami na mayroong sinusunod na prinsipyo ang mga komunista hinggil sa mga alitan. Sinabi sa Medium bago pumasok ang taong 2024 na gumagamit ang mga inchik ng tinatawag nilang Wolf Warrior Diplomacy. Ito yung paraan na isinulat ni Sun Tzu, isang kilalang intellectual at war strategy sa China. Ito makikita natin dito ng asulat, mga babayan, no? The art of war, no? To subdue enemy without fighting, no? So, yun po yung sinasabi dito. Ibig sabihin na mapasuko mo o matalo mo yung kalaban mo na hindi dumadanak ang dugo o walang gerang nangyayari, no? Ito yung paraan na isinulat ni Sun Tzu, isang kilalang intellectual at war strategy sa China. Sinabi nito na ang the art of war is to subdue the enemy without fighting o paurungin ang kalaban ng walang labanan. Tinawag na wolf warrior dahil sa ang mga wolves o asong lobo ay mahilig umalulong. Sino mang makarinig ng alulong sa madilim na gubat ay kikilabutan. Kumbaga sa ingay pa lang ay tatakbo ka na para hindi ka lapain. Mahalaga sa mga komunista na ang perception o tingin sa kanila ng mga Pilipino ay parang isang mabagsik na aso. Pero iyan ay pagpapanggap lamang. The US persists in the head, being the Kremlin's opposition. It says the system threatens its national security and detailing its Kung maliit ang paningin sa iyo ng iba, hindi ka rerespetuin. Pero kung mukha kang malakas, katatakutan ka. Iyan ang power of perception. Magmasid ka sa iyong bayan
Parang yung Japan no mga panahon na yung mga kababayan no, na kahit maliit lang no talaga namang malalakas yung kanilang mga armas during World War II. Kaya talagang kinatatakutan po no yung Japan, di ba? Kahit payat, pandak o maliit ang isa, ito ay katatakutan kung magpapakitang siga. Iyan ang perception. Oo naman. Kung ang isa ay mukhang matapang, nakakaubos ito ng lakas ng iba. Nasa psychology ng bawat nilalang sa daigdig na kung may peligro sa buhay ay, ito ay kailangang iwasan. Isa ito sa survival instinct ng ating species. Kung isipin, ang pananaw ng mga Pinoy sa mga siga sa kanto ay nahubog sa mga pelikulang Tagalog, kung saan lahat ng babangga sa isang siga ay mamamatay. Kaya ang perception, kapag binangga mo ang mga inchik, mamamatay ka rin. Kilala ang mamamayang Pilipino bilang mapayapa, magalang at mabuti. Alam ng mga inchik na kapag ginamitan ng wolf warrior diplomacy ang Pinoy, may mga matatakot at may sasamba sa kanila. Kaya mula noon gusto nilang paluhurin sa takot ang Pilipinas nang walang labanan. Kung hindi ka makapaniwala, heto ang pruweba. Balikan mo ang balita buwan ng Hunyo 2024 kung saan hinabol ng mga inchik ang Philippine Navy at naputo lang daliri ng isa. Kung panonoorin ng video, mapagmamasdan na walang sinaksak, walang binaril, walang sinibat, walang sinuntok kahit isang Pilipino. Naputo lang yung daliri dahil nasagasaan. Puro amba ng itak, amba ng panaksak at puro sigaw, mga bangka lamang ang ginalaw. Naging malaking balita ang kaganapan dahil hindi nakalma ang matatapang na Navy. Iyan ang perception natin sa mga inchik, parang sa mga siga ng pelikula. Kapag umalma ka, mamamatay ka. Iyan ang power of perception. Iyan ang China Matrix. Ito din ang ginagawa nila sa ibang bansa. Inulat sa South China Morning Post pagpasok ng taong 2024 na nagyabang ang China sa Saudi Defense Show. Ipinakita doon ang kakayahan ng kanilang Made in China FC-31 jet fighter. Sa Singapore Airshow 2024 din, sinabi sa Breaking Defense na iniyabang ng China ang kanilang Z-10ME helicopter na may kargang mga rocket launchers. Wow. Buwan ng Abril 2024 pa rin, inulat sa SCMP na ipinakita ng China ang pagpapalipad sa ballistic missile mula sa kanilang nakakatakot na nuclear submarine. Pero sa kabila ng pagyayabang ng mga inchik, pagpapakitang lakas at pag-alulong na parang lobo, lumabas ang katotohanan. Sinabi sa Times of India na hindi nasiyahan ng militar sa Bangladesh sa mga binili nilang kagamitan mula sa China. Ayon sa ulat, substandard o mahinang klase ito. Yo. Pati mga parte ay madaling masira. Oo, no, walang pinagkaiba dun sa mga nabibili natin na mga kagamitan mula sa China, mga kababayan, no. Sa mura nga, no, pero substandard naman siya. Yung mga spare parts no madaling masira, 'di ba? So ganun-ganun 'yung nangyayari. So hindi natin nakalain na pati sa mga binibenta nila mga armas, no? Ganun din pala yung kanilang sistema. Substandard din, no, yung kanilang mga gawa. Yung mga piyesa madali ring masira, 'di ba? Ganon din sa bansang Pakistan. Ayon sa Money Control noong buwan ng Hunyo 2024, nadismayado ang Pakistan sa mga biniling armas na made in China dahil raw sa may problema sa kalidad ang military industry ng mga inchik. Inulat ng News 18 noong buwan ng Agosto na bargain ang presyo ng mga armas mula sa China. Mababa yung presyo. Maliit nga ang halaga, Oo. pero malaki ang gagastusin dahil madaling masira. Oo. Hindi lang yun Kung malaki nga, mura nga yung halaga, mga babayan, no? Imagine ninyo, mura. No? Tapos kung masisira, malaki rin yung gagastusin. So anong iisipin mo? No, bumili ka na lang uli ng bago. Ang problema doon, imbis na napamura ka, no, napamahal ka pa. Ang masaklap doon, mga babayan, no, kumparado sa bumili ka ng mas dekalidad o mas magandang klase, no, mas napamahal ka pa kasi doble na yung nabili mo 'Di ba? Kung mababa lang siya ng konti do sa original o sa magandang klase, binili mo yung China made, tapos nasira, 'di ba? Bibili ka uli ng bago na China made uli. So mas mahal na yung halaga ng dalawa na yun kaysa doon po sa isa
na mas magandang klase sana na mas magtatagal. Diba? So ganun yung sistema ng China. Ang nangyari dyan mga kababayan, kung makikita natin, mas marami nga naman silang benta. Diba? Sinabi din sa national interest na ang problema ng mga inchik sa kanilang 35 fighter ay mahirap lunasan dahil sa kakulangan sa materyales. Pero hindi lamang ang Air Force dahil buwan ng Setyembre, binalita sa Reuters na nakumpirma na yung ipinagyayabang na nuclear-powered submarine na made in China so eto ay yun. lumubog. Eto Base yun. sa NDTV, 55 ang namatay sa trahedya. Hindi lang rin ang Navy ang may problema. Sa Defense Security Asia, ipinahayag noong buwan ng Nobyembre na sa isang demonstrasyon, nakakahiyang tumirik yung isang tangkeng ipinagmamagaling ng mga inchik Nako. na siksik daw sa makabagong teknolohiya. Grabe. Unti-unting nasasaksihan ng buong mundo na ang kinatatakutang alulong ng mabangis na lobo ay isa lamang panloloko. Anong aral ang mapupulot dito? Yun yung nakikita natin dito mga kababayan, no? Na yung strategy ng China, ganyan lang, pagpapakita lang ng puwersa. Na kunyari marami silang ganito, marami silang ganyan. Ang tanong, no? Functioning ba? No, yung mga armas na kanilang pinapakita, yung mga tangke na kanilang pinapakita, no? Ayon nga doon sa mga ibang eksperto, sa mga analyst, na hindi naman talaga lahat ng kanilang pinapakita, no, diyan sa mga show na yan, no, pinapakita nila sa media, sa mga videos na nagkakalat sa internet, no, hindi naman talaga lahat, no, ay gumagana. Baga pinapakita lang nila na ganun karami. No, yung kanilang mga barko. Diyan na lang sa West Philippine Sea, mga kababayan, no. Marami silang barko, pero ano yung marami, no, sa mga barko nila? 'Di ba? Ang marami yung Chinese militia vessel. 'Di ba? Yung mga militia vessel nila na wala namang armas. 'Di ba? Yun yung marami sa kanila. Kaya yung isa yun, no, sa kanilang strategy. 'Di ba? Na marami silang barko diyan po sa South China Sea, pero yung karamihan ng barko na yun, wala naman talagang mga armas, 'di ba? So hindi nga lang natin masasabi na baka mamaya may mga nakatago ring armas doon. Pero most likely nakikita natin sa mga videos, nakikita natin sa mga pictures, no? Talagang para siyang fishing vessel lang, no, na malalaki. Diba? So kayo, anong masasabi ninyo dito mga kababayan? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.